At sa punto pong ito, makakausap natin ang isang eksperto sa religious education at isa ring deboto na ang kanyang ama ay dati rin pong namamasan. Isa ho sa mga pumapasan dun sa puon ng itim na Nazareno. Makakasama ho natin ngayong gabi dito sa ating studio si Father Larry Faraon. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi, Jessica, at kinararan ko maging bahagi ng palatuntunan mo. At itong debosyon na ito, itong pista ng Nazareno. Kung nanonood po kaya si Pope Francis sa mga nangyari po sa ating bansa ngayong araw na to, at nakita niya ho yung kapal ng tao, yung debosyon, ano ho kayang mararamdaman niya? Palagay ko gusto niya magmadaling pumunta rito. Para makibahagi sa isang, hindi naman lifetime, no? Pero this is a yearly annual festivity na talagang masasabi natin only in the Philippines. Yung display ng faith, ng ganyan, no matter what happens, gano'n. Nakakatuwa, no? So, sabi mo nga, it's so amazing, no? Para napaka-amazing po nating mga tao na nagagawa natin ito taon-taon. Pero, Father, paano ba ma-explain itong phenomenon na ito na iraraos natin? Paano mo explain? Well, we all have faith, no? Alam natin kung gaano saan aabot yung ating pananampalataya, pero ang hirap ipaliwanag to what extent ang na madadala ito ng marami nating mga kababayan. Actually, ang nakita ko rito, no, kasi ang devotee ang father ko eh. So, nung namatay yung father ko, tinuloy-tuloy ko yan, no? At pero itong ganitong crowd hindi ko na kayang crowd na ganyan, no? Pero ang sa aking tingin is based on my experience with my father. Yung bang parang yung religion ng tao, yung faith ng tao, it seeks a certain identity, no, to identify your religious sentiments with a God who can also identify with you. So itong Nazareno, perfect sa Pilipino eh. Kasi pasang krus, nagdadala ng krus, tapos kita mo naman yung isang tuhod niya naka-genuflect, di ba? Pero yung isang paa niya nakatindig, and it is moving. So parang it reflects the Filipino na tamang-tama nga, we have just been sa Yolanda, di ba? Kita mo naman, grabing dagok sa atin ng nature yan, pero ang Pilipino, sa bigat ng krus, napaluhod ng konti. Napaluhod ng konti, tulad ng Nazareno. Pero nakatindig pa rin. At itim pa, kakulay natin halos. Ano po? Yes, correct. So, tama po ba? Relate siguro marami sa atin. No? Kaya itong mga Pilipino, parang yung idea ng touch, no, yung paghipo, kahit yun lang towel man lang, gano'n, etc., no? Parang they feel na naka-identify sila. Naka-relate sila. Pero Father, syempre meron din, di maiwasan, meron ding mga hindi naniniwala. Yung mga natatakot, nangangamba sa ganitong mga nakikita, no? Pwedeng sabihin kasing pagano, pagan ito, pwedeng sabihin religious fanaticism of frenzy, yung mga ganyan, mass hysteria. Paano ho natin ipapaliwanag kaya dun sa mga ganon ang obserbasyon? Ako naman, I have been in other places also, sa ibang bansa, and I have seen mass hysteria when it comes to religion. Pero dun matatakot ka talaga kasi parang may halo ng diabolic na hindi mo maintindihan, witchcraft, halo-halo na. Like for example, nakapunta na ako sa Mexico, no? Ayan, nakita ko, mayroong mga areas akong pinuntahan sa aking research, at talagang nakita ko na ibang klase. Ito hindi eh. Wala ka ma-feel dito na something, diabolic, something evil, goodwill pa nga po eh. Pwede mo pa silang tapakan at pinapasangka pa nila. Hindi mo naman pwedeng sabihin kulto, no? Hindi mo pwedeng sabihin fanatical groups, ano? Kasi this is only for one day. Isang araw lang, ilang oras lang. And after that, they're back to their normal life, di ba? Sabi ko nga ho kanina kay Ivan, kasi si Ivan Mayrina ho nakalapit eh. Parang pwede mo sabihin na parang they're in a trance-like, pero hindi sila tinatakasan ng good sense. Alam nila, tsaka may sense of order, Father, di po ba? Sasabihin lang, parang idolatry daw, parang ginagawan Diyos yung Nazareno. No, I don't think so. May common sense ang tao. Alam nilang hindi Diyos yung Nazareno. Alam nilang symbol yan, image yan. Kaya lang yung element nga na gusto nila maka-identify. And ang tao, no, in order to identify with something, yung paghipo, importante yon, di ba? Parang ganon. Gusto natin, kung gusto mong makilala ng gusto yung object na binibigay sa'yo,
hinipuin mo. Di ba? Parang ganon. Dati po, ang simbahan, hindi nagsasalita tungkol dito sa ganitong mga pangyayari. Yung tinatawag nilang popular piety, I understand. Yes, pero in 1988, base po dito sa aming research, ay si Pope John Paul II na mismo ang nagsalita tungkol dito. And parang wala siyang nakikitang diferensya dito sa ganitong mga pangyayari. And in the past din po, pag may mga nakakausap din po akong pare and anthropologist, kung ito ba ay pagan, etc. Ang sinasabi ho ng simbahan, if there is something, kahit ba pagan practice yan, but if it strengthens the faith of a person, that's acceptable to the church. May mga parameters naman yan. Pero yung popular piety kasi, it is actually supplemental. Sinusuportahan yung sacramental life ng mga ng Pilipino. Halimbawa mo, meron tayong 7 sacraments. Alam naman natin sa paniniwala natin simbahang Katoliko, may 7 sacraments tayo. Pero merong sacramentals, yung mga holy water, holy oil, ganyan, etc. And then itong mga ganito, processions, mga rallies, ganyan, at mga iba't ibang events pa na yan, ang purpose niyan is to support yung ating faith, to support yung faith natin. So hindi siya masama. Ang masama lang naman sa popular piety kapag yung tulad nung nangyari kaninang umaga, na nakikiusap yung mga pare na tapusin muna yung misa, igalang muna yung misa, at patapusin kasi importante yung misa. Well, to say it really frankly, mas importante yung misa kesa doon sa prosesyon. Kaya lang hindi yun na masyadong, nadala na masyado yung mga tao sa kanilang, kaya in-ignore yung misa. Pero yun nga sinasabi na itong mga ganitong popular piety, display of popular piety, it has to be reoriented, ganyan, bigyan ng tamang, ilagay sa tamang pwesto, sa tamang posisyon. Okay. Going back to the question of faith, Father, yes, parang, although nakikita natin ito na this is a massive display of faith, Yes. On the other hand, pwede ring sabihin, it contradicts faith. Kasi, kunwari, yung poon, nandyan lang siya sa loob ng simbahan ng Quiapo, every day, 365 days Correct. of the year. Yes. Pero, bakit kailangan pumunta? Bakit kailangan mong magpakamatay para makalapit doon sa poon? Parang contradiction siya. Hindi ba ang faith? Kung matindi pananampalataya mo, kahit sabihin mo lang sa Diyos, di ba? Okay na yon. Paano ba? How do you resolve itong ganito pong mga conflict or matatawag po bang dilemma yan? Hindi naman. It's actually, like my mother. Yung mother ko, deboto naman antipolo yun. Opo. So, every time na may antipolo, aakyat yun, mag-march pataas, hanggang doon sa bundok. Every time na si Lance na hospital, siyempre, so pinapagalitan namin, sabi namin, Nay, huwag na kayo umakyat doon, matanda na kayo. And then, sabi ko sa kanya, bibilang ko na lang kayo ng image ng antipolo, exactly the same size at itsura, at ilalagay ko sa altar ninyo. Exactly, so nilagay ko, then binasbasan ko pa. Pinabasbas ko pa sa bishop kasi walang tiwala yung nanay ko sa basbas ko. So, anyway, nung susunod na andala naman siya sa antipolo. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, Nay, bakit and may image na kayo dun sa bahay na you can pray, ganyan. Sabi niya, alam mo, sagot niya, mas effective dun sa antipolo kaysa sa image sa binigay mo sa akin. At saka yung tatay ho ninyo namamasan. Namamasan yun. Natanong niyo ho ba kung bakit niya ho ginagawa yun? Well, bata pa ako masyado. Pero actually, we grew up with that kind of devotion ng aking father. For me, it was not very clear, kasi hindi masalita yung father ko, hindi tulad ng mother ko. Pero ang aking explanation dyan, it kept me thinking, yung sa mother ko, bakit nga naman mas effective yung sa antipolo, tsaka yung sa kanya. Kasi yung element ng community of faith, Ibig sabihin, kung dalawa lang tayo nagdadasal, effective din. Pero kung 1 million tayong sabay-sabay na nagdadasal, ang lakas ng faith element noon. Kaya yan sa crowd na yan, sigurado ako ang daming milagrong nangyari dyan. Ang daming milagrong nangyari dyan. Kasi yung faith niya napaka-strong with so many people believing in the Nazareno, in one God, na may miracles will happen. Ang daming, sigurado ako, ang daming miracles nangyari. Tama po ba yung aking insight, Father, na akong tingin ko, kaya siguro
natitiis natin lahat ng mga kapalpakan, lahat ng mali sa ating lipunan, napapatawad natin kahit yung mga napakamasamang mga kurakot. Yes. At natitiis natin yung kahit pinakamalakas na super bagyo sa buong mundo. Correct. At nakakangiti tayo, yung mga nagtatakang foreign journalist katulad ni Anderson Cooper, kung paano raw ang isang alin na nawala ng maraming anak, nakatira sa tabi lang ng kalsada, hindi niya daw ma-imagine kung paano na survive ng mga Pilipino itong mga dagok na dumarating. Pero ako, pag nakita ko yung nangyari ngayon, taon-taon actually, yun ang take away ko dito sa Nazareno eh. And wonder no more kung bakit nakakaya natin lahat. It's Siguro our faith. itong sagot kay Anderson Cooper, siguro ito sagot the faith, no? Cool. Sabi ni Anderson Cooper, a resilient Filipinos, no? Filipinos. Pero ayaw lang niya siguro sabihin yung faith. But it's really our faith, no It's really doubt our about faith, it. yes, of course, yes. So Father, pero on the other hand, ano ho kaya ibig sabihin nito tungkol sa ating sosyedad, tungkol sa ating psyche, sa ating sarili? Ano pong pwedeng take away points ito na especially taon-taon dumarami po yung mga pumupunta at namamanata? Ito, we can keep that, no? Itong devotion na ito. Pero sabi nga kanina, kinakailangan i-connect natin yung real life at saka yung devotional piety natin, no? Di ba? Kasi masyadong dichotomize eh. Ang dami natin mga Pilipino na nananampalataya, nagsisimba pero corrupt. No? Pero yung moral life nila, kakaiba dun sa kanilang pinaniniwalaan. Yun lang ang kulang, ano? Which is difficult. Yung bang pag-isahin, no? I-jibe, no? Yung ganitong klase ng piety with the real moral, spiritual life ng tao. Ang galing siguro natin, Father, no? Yes. Connect natin. Tulad ng natin sinasabi, the Filipinos, they have all the resources. Di ba? Spiritual resource, human There's nothing resource. we can't do, no? Kasi ito, nakita, nagagawa natin ito eh. Ngayon, nag-i-snowing So, sa New York. Ang ganda ng temperature dito sa Pilipinas, di ba? Moderate na moderate. So, sa akin, ano kayang element ang kulang? Ano? Ito, spiritual resource, andito sa atin lahat eh. So, ang simbahan, ano pong gagawin? Nakikita nyo itong ganitong, it's an advantage Yes, to yes, of course. men like you, no, in the church. At pag ikaw din ang gobyerno, ay ano kaya ang pwede mong learning o insight na pwede mong mahugot dito po sa nangyayari? This is a very great spiritual resource, but at the same time, ang bawat resource is always an opportunity, no, to grow. Kanya ang simbahang Katoliko talaga nahihirapan, pero ang ginagawa ng mga pare, ng mga obispo is try to catechize, no, to integrate sa real faith and real life, no, itong mga ganitong klase ng piety, which is a very difficult task, ano, pero it's doable naman kahit papaano. Maraming salamat po, Father Thank you very Larry much. Faraon. Maraming salamat po sa Thank you, pagpunta thank you. nyo dito sa aming studio Salamat ngayong po, gabi. salamat.